itong vlog natin ngayon ay karugtong sa napakahalagang pinag-usapan natin nakaraan lamang o isang vlog natin patungkol po sa mga bilyonaryo sa buong mundo na sekretong naghahanda na di umano sa sinasabing end of the world. Bakit kaya nila ito ginagawa mga sangkay? Ano po ang kanilang nakita? Alamin po natin ang mga impormasyon pang nakalap natin. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood, especially po lahat ng solid sangkay dito sa YouTube na lagi pong nagsusubaybay, YouTube po at Facebook. Before po tayo magtuloy-tuloy, pag-usapan ito, kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakakapag-subscribe, mayroon po kayong makikitang subscribe button sa ibaba. So wala po kayong ibang gagawin kundi pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung ikaw naman ay nasa Facebook nanonood, i-click nyo lamang po yung follow. Paki-follow po yung ating Facebook page. So guys, very interesting, no? Mga mayayaman, naghahanda na di umano sa sinasabing end of the world. Advance po sila mag-isip. Alam nyo, mga sangkay, most ultra rich people in the world, karamihan po sa mga ito, mga sangkay, hindi po sila gaanong nagbabasa ng Biblia, but they, tawag dito, hindi sila nagbabasa ng Biblia, mga sangkay. Pero may alam po sila patungkol po sa mga prophecy na nakasulat po sa Bible. Na in the last days, mangyayari po yung mga sakuna, gutom, ano pa ba, yung grabing poverty, gera, at marami pa pong iba mga sangkayan. And you know naman, mga sangkay, na nangyayari, nagaganap niyan sa panahon natin ngayon. Okay? Ngayon, guys, maliban dyan, mas naniniwala po sila sa sinasabi ng science. Okay? Ano ang sinasabi ng science? May climate change, delikado na ang ating planeta, natutunaw na yung mga yelo, lalong umiinit ang ating panahon, darating ang panahon, by 2030, magaganap na yung ganito, at by 2050, mas worse na ang magaganap sa ating mundo. That is why, gaya po nitong article, mga sangkay, na naisulat pa po noong September 4, 2022. Okay, at ito po yung bago, mga sangkay. Ito yung bago na nito lamang ginawa itong article. Ito, the super rich prepares planning to save themselves from the apocalypse. Nagre-ready na po sila, mga sangkay. At alam nyo kung anong kanilang ginagawa. Okay? Kasi ang iniisip nila, magkakaroon ng total collapse ang society. Ayan, no? Sabi po dito, tech billionaires are buying up luxurious bunkers and hiring military security to survive a societal collapse. Yan po yung kanilang naiisip. Kaya nga, mga sangkay, alam nyo, hindi lang naman talaga itong sinasabing end of the world. Hindi lang po talaga pinag-uusapan ito sa mga kwentuhan na kagaya na ito. Kundi even these people, itong mga ultra-rich na mga pagkatao, mga pamilya, mga sangkay, alam po nila na ang ating mundo ay hindi na po talaga safe. Look at, tingnan nyo, mga sangkay, kung anong ginagawa ni Elon Musk. Si Elon Musk ay gumagamit po yung kanyang SpaceX, di ba? Sinusubukan niya pong abutin itong sinasabing Mars. Talagang nag-i-invest po siya ng maraming pera, bilyong-bilyong pera, dolyares po yan, mga sangkay. Bakit? Kasi iniisip nila na darating at darating ang isang araw na hindi na po makakasurvive ang buhay ng tao sa planetang ito. So, ang kanilang sinasabing, pwede nilang paghandaan ito sa ibang planeta. Lilipat. Kailangan na maghanap. At ito rin po ang ginagawa ngayon, mga sangkay, ng mga scientists, ng mga astronauts. Naghahanap po sila ng mga planeta na kahalintulad sa planeta natin. Like for example, yung mga
ng yung mga planeta na nasa labas na po ng solar system. Okay? Yan po yung kanilang hinahanap ngayon. Kaya nga lang, hindi po talaga kayang abutin. Mayroon pong mga kahalintulad sa ating planeta at kaya mag-support ng buhay or life. May magnetic field na rin. Mga sangkay kumpleto, nakikita po nila. Meron po silang, alam niyo naman yung technology ngayon, sobrang lala na po talaga. Ngayon alam, problema, yung pagbiyahe, hindi kaya. Kahit pa po may simbilis po ng ilaw, yung speed, hindi pa rin po kaya. Kasi bumibilang po ng mga libo-libo hanggang milyong taon bago makarating doon. Kaya ganun po kalayo, mga sangkay, ganun po create ng ating Diyos, yung natin, yung ating mundo at buong universe. I'm sure, mga sangkay, marami pa pong mga bagay ang nilikha ng ating Panginoon na hindi po natin alam. Like for example, yung mga planets na nakikita po natin. Ano ba yun? May mga nag-i-exist ba doon ng mga nilalang din? Kasi ang Bible, mga sangkay, specific lamang po for sa atin, mga tao lang. Para lang po talaga sa mga tao. Wala pong sinabi doon na itong planeta na to, mayroong nakatirang ganito. May mga nakatira din po mga nilalang na ganito. Wala po. Ang Word of God is para lamang po talaga sa planet natin, dito sa Earth, sa tao, yung mga sangkay. At ang naalala ko lang na sinabi ng Bible na may mga bagay na tanging Diyos lamang po talaga ang nakakaalam. Okay? May mga bagay na hindi na po pinapaalam ng ating Panginoon. Biblical po yan. Nasa Word of God po yan na hindi na pinapaalam sa tao. Pero mayroon, mga sangkay. At hindi po natin yan kayang arukin. Ngayon, itong mga sangkay, ito ang ginagawa nitong mga mayayaman. Akalain mo, bumibili po sila itong mga bilyonaryo na mga luxurious bankers. Ito po yung mga ito yung mga matatawag po natin, taguan po nila. Just in case mangyari ang sinasabing total collapse at magkaroon po ng sinasabing pagkagunaw ang mundo sa ibabaw, mga sangkay, sasabihin po nila, di ba? If you remember, ang dami po mga movies about end of the world. Kung pag nagkaroon na po ng malalaking disaster, ito po ang kanilang shelter. Ngayon, mga sangkay, kagaya po nito. Yan ito. Bakit daw po itong mga bilyonaryo naghahanda na po sa end of the world? Gaya po nito, 5-star services in an old Soviet bunker just outside of Jena, a German city. The Vivos Doomsday Bunker promises 5-star accommodations for high net worth families. Grabe, no? Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagkagunaw ang mundo o kaya nagkaroon ng malalaking disaster, kasi yan naman po talaga ang sinasabi ng mga scientists. No? Pansinin nyo ngayon, ito ang pansinin nyo, guys. Yung mga sunog na nagaganap ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, hindi po normal yan, guys. Hindi po normal. Canada, iba't iba pa, sa Europe, mga sangkay, sa Western countries, even here in Asia, grabe po ang sunog na nagaganap. Painit ang panahon. Maliban sa mga painit ang panahon, ang mga bagyo nagiging mas malakas at mapanganib na. Diba? Yan po yung nakikita nitong mga mayayaman. Dahil po sa science. Sinasabi ng mga scientist, ito yung nakikita natin. Ito ang nakikita namin. Ito ang nakikita namin na nangyayari ngayon. Mayroon ng problema ang ating mundo. Diba? Ganun po ang kanilang at delikado ng tirahan ng ating planeta. Ang dami po natin mababasang ganyan. Ito po ay hindi para magbigay takot sa atin. Actually, guys, kaya ko binablog ito for us to be reminded that there is God and we have to serve our God. Alam niyo yung mga shelter na kagaya po ng ginagawa ng mga mayayaman, okay yan. Okay naman yan. But, tingin nyo ba, guys, kakayanin nila ang hagupit ng ating Diyos pagdating ng panahon?
Ang sinabi sa Bible, guys, sabi ng Bible, darating at darating ang panahon na ang ating mundo ay gugunawin ng Diyos. Papalitan niya po ito ng bago. Okay? Yung may tinatawag po doon sa Book of Revelation na New Earth. At ang pagkakaintindi ko dito, mga sangkay, kasi lahat po ng mga sa sinasabing end of the world talaga, lahat po ng mga planeta, lahat ng yan is i-reform ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Siya po ang manlilikay. Aayusin lahat. Ngayon ang gagawin niya, babaguhin niya lahat. Kasi lahat ng yan, nagkaroon ng problema dahil po kay Satan, Lucifer, at nung nagkasala sa Adam and Eve. Right? I hope na nagigets yung mga sangkay. So wala pong lusot kahit po itong mga bunkers, kahit po itong mga taguan po nila, itong mga tunnel na mayroon po sila, hindi po yan, malabo po yan. Alam niyo yung pinaka-safest na dapat ginagawa ng tao, mayaman man o mahirap, maglingkod sa ating Panginoon. Dahil biblical, wala po talagang makakalusot sa galit ng ating Panginoon pagdating po sa araw na yon. Ito, this massive underground survival structure carved by the Soviets during the Cold War into a mountain contains everything from swimming pools to a Fox shopping street. Grabe, no? Ganun katindi. Ligtas na sa mga disaster. Okay dito. May shopping mall. Lahat na mayroon. Ganun yung ino-offer. Kaya nga lang, makakapasok lamang po dito. Sabi dito, ang makakapasok lamang po dito ay sinasabing mga para lamang po sa may mga high net worth families. Okay? Pero alam niyo ba, mga sangkay, ang tunay na kaligtasan, sabi ng Bible, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. Wala pong ibang makakapagsalba talaga, kundi ang ating Panginoon lamang. Okay, hindi po yung kayamanan, hindi po yung mga bankers na yan. Okay, hindi po yan ang makakapagligtas sa tao. Clear po ang sinasabi ng Bible. Ang tunay na makakapagsalba sa atin sa lahat ng tao sa paparating na dilubyo, walang iba po kundi ang ating Panginoon. That is why we must serve God habang may oras at may panahon pa. Mga sangka, ito po yung part 2 ng ating topic patungkol po dito sa mga mayayaman nagre-ready na sa sinasabing end of the world. Abangin nyo ang part 3, mga sangkay. Gagawan po natin ito ng part 3 dahil ang dami pong information, mga sangkay, about dito. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.